Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Rene J. Narona. At Apprenticeman Mary Grace S. Nicor, Philippine Navy, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Police Regional Office 6, pinaigting ang investigasyon sa bomb threats sa mga paaralan. PNP handa sa maximum tolerance at zero violence sa November 30 rally. At Police Regional Office 2, pinarangalan ang mga CDM contingents sa katatapos na peace rally. Narito ang mga balitang hatid sa atin ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinaigting ngayon ng Police Regional Office 6 ang investigasyon kaugnay ng sunod-sunod na bomb threats na tumama sa iba't ibang paaralan sa Western Visayas nitong nakalipas na 3 araw. Nagdulot ito ng class disruption at malawakang clearing operations, ngunit sa kabila ng mga ulat, wala namang natagpuang anumang pampasabog sa mga lugar. May balita dyan si Patrolwoman Rizali Umalay. Pinaigting ng Police Regional Office 6 ang investigasyon sa sunod-sunod na bomb threats na tumama sa iba't ibang paaralan sa Western Visayas sa nakalipas na 3 araw na nagdudulot ng class disruption at clearing operations. Wala namang nakitang anumang pampasabog sa mga lugar na iniulat. Itinaas at 200,000 ang reward para sa impormasyon laban sa nasa likod ng mga banta na nakaapekto sa 21 paaralan. Ayon kay Police Brigadier General Josefino Ligan, layunin ng mga sospek na magdulot ng takot at guluhin ang kaayusan. Patuloy din ang koordinasyon ng Police Regional Office 6 sa LGUs, mga paaralan, National Telecommunications Commissions at Department of Information and Communications Technology upang matukoy ang pinagmulan ng mga banta. Patuloy na nananawagan ng Police Regional Office 6 sa publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at agad magulat ng anumang kahina-hinalang mensahe o aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng estudyante at komunidad, isang hakbang na kaagapay ng ating layunin dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Police Regional Office 2, pinarangalan ang CDM contingents na kinabibilangan ng 1,000 personnel sa katatapos na peace rally sa Maynila. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Wendy Rombawa.
Ngayong umaga ng Police Regional Office 2 ang may 1,000 miyembro ng Civil Disturbance Management Contingent matapos ang matagumpay nilang pagharap sa Peace Rally for Transparency, Accountability and Justice na ginanap sa Maynila. Pinangunahan ni Police Brigadier General Antonio P. Marallag, Regional Director ng Police Regional Office 2, ang tribute ceremony alas 6 ng umaga kung saan kanyang pinuri ang maayos, disiplinado at epektibong pagtugon ng mga kapulisan sa kabuuan ng deployment. Ayon kay Police Brigadier General Marallag, ipinamalas ng Civil Disturbance Management Contingent ang mataas na maximum tolerance at paggalang sa mga ralihista, isang susi sa nanatiling mapayapang daloy ng pagtitipon. Dagdag pa niya, ang tagumpay ng operasyon ay refleksyon ng mataas na moral at dedikasyon ng kapulisan ng Rehiyon 2. Samantala, bagamat ibinabana ang alert status ng PNP sa buong bansa, tiniyak ng Police Regional Office 2 ang pagpapatuloy ng mahigpit na pagbabantay sa seguridad at kaayusan, lalo na sa lambak ng Cagayan upang masiguro ang kaligtasan ng mamamayan at pagpapatupad ng batas. Mula dito sa lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rumbawa. Hindi na nakapalagpa ang isang individual matapos maulian ng mahigit 70,000 pisong halaga ng shabu at illegal na armas sa Lobo, Batangas. Yan ang tinutukan ni Patrolman Joshua Cruz. Ang individual sa Lobo, Batangas matapos isagawa isang search warrant operation ng pulisyan noong Nobyembre 19 taong kasalukuyan. Nakumpiska sa sospek ang illegal na baril at humigit kumulang 95,880 na halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ang sospek na si alias Nico, isang 30 taong gulang na lalaki, binata, walang trabaho at residente ng Barangay Pabrika, Lobo, Batangas. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Lobo Municipal Police Station sa Barangay Pabrika sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang search warrant ay ipinalabas ng Executive Judge Regional Trial Court, Port Judicial Region, Lucena City noong Nobyembre 18 taong kasalukuyan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagka-aresto kay alias Nico dahil sa paglabag sa Republic Act number 10591 at Republic Act number 9165. Sa kasalukuyan, nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Lobo Municipal Police Station habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Nagpatawag ng mahalagang press briefing ang Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at Chief PIO, Police Brigadier General Randolph Tuanyo upang hihatid sa publiko ang pinakabagong update sa seguridad at mga operasyon ng pambansang pulisya. Nakatutok dyan si Patrolman Don Brosas. Nagpatawag ng press briefing ang Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamamagitan ni Chief PIO Police Brigadier General Randolph Tuanyo nito lamang ika-19 ng Nobyembre upang magbigay ng mahalagang update sa kaligtasan ng publiko at mga pinakahuling operasyon ng pulisya. Ang briefing ay naglalayong ipaalam sa publiko at bigyan ng katiyakan ang komunidad hinggil sa patuloy na pagsisikap ng PNP na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Binigyan diin sa pulong ang commitment ng PNP sa transparency at serbisyo publiko na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng isang ligtas na kapaligiran para sa lahat. Naging sentro ng talakayan ang mga detalye ng mga matagumpay na operasyon at isinagawang investigasyon na ibinabahagi ng mga resource person mula sa iba't ibang unit ng PNP. Nagbigay ng mga partikular na ulat sina Police Lieutenant Marlon C. ng PIO PDEG na nagbabahagi ng mga updates sa drug enforcement. Si Police Lieutenant Colonel Edison Uwanyo
Chief ng CIDU QCPD na nagdetalye ng mga kaso at operasyon, at si Police Major Jennifer Ganaban ng QCPD PIO. Ang presensya ng iba't ibang opisyal ay nagbigay linaw sa mga seryosong hakbang na ginagawa ng PNP na nagpapalakas sa tiwala ng publiko sa kakayahan ng pambansang pulisya na maglingkod at pangalagaan ang komunidad. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Sa isang malawakan at matagumpay na operasyon ng Philippine National Police, 11 most wanted persons mula Luzon, Visayas at Mindanao ang naaresto sa loob lamang ng isang araw. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Rizali Umalay. Matagumpay na nadakip ng Philippine National Police ang 11 most wanted person sa Luzon, Visayas at Mindanao sa one-day nationwide operation noong Nobyembre 18 taong kasalukuyan sa pamumuno ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. Kabilang sa mga naresto ang sangkot sa child abuse, rape, illegal drugs, carnapping at theft. Ilan sa mga operasyon ay sinagawa sa Nueva Ecija, Rizal, Cebu, Sarangani, Quezon, South Cotabato, Tarlac at Cavite. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, malinaw ang mensahe ng operasyon, walang kriminal ang makakatakas sa batas. Ang mga pag-arestong ito ay patunay na seryoso ang PNP sa pagpapanatili ng kaligtasan at tiwala ng publiko. Tinitiyak ng PNP na ang kampanyang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas ligtas na bansa dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Isang mahalagang hakbang ang muling isinagawa ng Philippine National Police at ng Chinese General Hospital and Medical Center matapos nilang lagdaan ang isang Memorandum of Agreement para sa tuloy-tuloy na medical support sa mga pulis na nasusugatan habang ginagampanan ang tungkulin. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Muling pinagtibay ng Philippine National Police at Chinese General Hospital and Medical Center ang kanilang partnership sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement para sa tuloy-tuloy na medical support ng mga pulis na nasusugatan habang nasa tungkulin. Sa seremonyang ginanap noong Nobyembre 19 taong kasalukuyan sa Santa Cruz, Manila, kinatawan ni Police Major General Constancio Chinayog Jr., si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng dekalidad na medical na serbisyo para sa kapulisan bilang pag-aalay sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Dumalo rin ang mga opisyal ng CGHMC at Philippine-Chinese Charitable Association. Ayon kay Police Major General Chinayog, malinaw na mensahe ng kasunduang ito na hindi nag-iisa ang mga pulis, habang sinabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ang suporta ng CGHMC ay nagpapalakas ng loob at moral ng kapulisan. Patunay ang kasunduang ito ng patuloy na pagtutulungan para pangalagaan ang kapakanan ng mga pulis na araw-araw na naglilingkod para sa kapayapaan at kaligtasan ng bansa dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Namahagi ng relief goods ang mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company para sa mga residente ng Asturias, Cebu. Alamin ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Matagumpay na namahagi ng relief goods ang First PMFC Warriors of the North sa mga residente ng Barangay Uwak, Asturias, Cebu noong alas 4 ng hapon na tumugon sa mga agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Corporal Roy C. Antabo sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Arnold Ponce Valenzuela, Force Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company, Cebu Police Provincial Office.
Ang nasabing aktibidad ay naging posible sa pamamagitan ng mga coordinating donor, ang Gospel Movement Church. Binibigyang diin ang misyon ng pangako ng unit sa mabilis na pagtugon sa kalamidad at pakikipagtulungan sa komunidad. Patuloy ang First PMFC sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at mga stakeholders upang matiyak na maparating ang kinakailangang tulong ng mga apektadong residente. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Inihayag ng Philippine National Police na handa na sila para sa nalalapit na trillion peso march sa November 30 matapos ang matagumpay at mapayapang 2 araw na relihiyosong pagtitipon. Narito ang report mula kay Patrolman Don Brosas. Matapos ang matagumpay at mapayapang 2 araw na relihiyosong pagtitipon na umabot sa 650,000 na katao, inihayag ng Philippine National Police na handa na sila para sa trillion peso march sa November 30. Ayon kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., gagamitin ng PNP ang mga natutunan mula sa nakaraang deployment upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Aniya, malinaw ang direktiba, maximum tolerance para sa mga mapayapang kalahok at zero tolerance sa anumang karahasan o iligal na gawain. Nagpaalala rin ang PNP na asahan ang posibleng bigat ng trapiko at sundin ang mga advisory tungkol sa checkpoint at rerouting. Kabilang sa kanilang paghahanda ang pre-deployment ng mga tauhan, medical assistance teams at koordinasyon sa mga LGU para sa mabilis na pagresponde sa anumang insidente. Tinitiyak naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na layunin ng PNP na maramdaman ng publiko ang seguridad habang ginagamit nila ang kanilang karapatang magpahayag ng ligtas, maayos at walang pangamba. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 35 days na lang, Pasko na. At bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa 53rd anniversary ng Alay Lakad Foundation Incorporated na gaganapin sa Quirino Grandstand sa November 23, 2025, alas 5 ng madaling araw. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapagugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Rene J. Nerona. At Aprentisiman Mary Grace S. Nicor, Philippine Navy. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.